Panginoon naming Diyos, dahil po sa iyo, buhay pa rin kaming lahat. Dahil po sa iyo, malinaw ang aming isip. Pinaglilingkuran ka namin. Sinasamba ka namin. Pinasasalamatan ka ng iyong mga hinirang. Ipagpaumanin mo po, Ama naming Diyos. Hindi ka namin tinatanong o sinusukat sa kakayahan mo sa iyong mga hinirang. Ang sa amin ay paghahayag at pagsisiwalat ng laman ng aming mga damdamin. Gaya ng inawit namin, Ama naming Diyos, nababatid mo ang mga hirap at pagdurusa ng mga hinirang mo. Kahit halos pagapang naming tinawid ang nagdaang mga araw sa aming buhay, alam namin naman namin Diyos at patuloy kaming nagahawak sa dakilang kapangyarihan mo. Hindi mo kami bibitawan hanggang sa kahuli-hulihang yugto ng aming buhay. Alam namin naman, nararamdaman mo ang laman ng aming mga damdamin, ang mga himutok, ang maraming dalahin ng pag-anak mo, Ama. Dumarating ang sandali, iniaabot namin ang aming kamay sa iyo. Humihingi kami ng saklolo. Malunos na ako namin. Lahat ng paghihinang mo, abutin mo ang bayan mo, Ama. Sagipin mo kami. Sagipin mo kami, Ama. Tulungan mo kami. Makatagal po kami sa
aming mga lakbayin. Parang awa mo na, Ama. Parang awa mo na. Parang awa mo na. Tulungan mo po ang mga anak mo. May sadsad namin ang aming kahalalan hanggang sa hangganan ng aming paglalakbay. Muli mo kaming tuturuan ng iyong katotohanan. Nakabukas ang aming puso't isip. Parang awa mo na, Ama. Puspusin mo kami ng pananampalataya. Patuloy kang magpatibay sa mga anak mo. Para ano man ang mangyari, huwag kaming makabitaw. Makarating kami sa piling mo. Panginoon naming Jesus, maawa ka sa iyong bayan. Saklolohan mo ang mga hinirang mo. Ipamagitan mo kami sa Ama. Matapos ang lahat ng ito, makapiling at makita ka namin sa bayang inihahanda mo sa iyong mga hinirang. Patawad po, Ama namin Diyos, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Ikaw ang kasama namin sa aming buong buhay, maging sa patuloy naming mga paglilingkod sa iyo. Umaasa na kami, Ama namin Diyos. Narinig mo po't ipinagkakaloob ang lahat ng aming mga pakisuyo. Pinupuri ka namin at sinasamba. Lahat po ng ito sa pamamagitan po ng pangalan ng iyong bugtong na anak, ang amin pong Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kapatid, nababalitaan, nasasaksihan, o marahil ay may pagkakataon pang nararanasan din natin ang patuloy na paglaganap ng mga kasamaan at mga kabuluhan. Kamakailan lamang ay may pag-atake ang mga terorista sa bansang Inglaterra, sa London, na kung saan ay kumitil ng maraming buhay. Hindi lamang doon, maging dito sa bansang Pilipinas, gaya ng nabalitaan po marahil, maging diyan sa ibang bansa, ay pinasok ng tinatawag na multi-group, isang grupo ng mga terorista na lumilinya sa ISIS, ang isang syudad sa Mindanao, ang Marawi City, na kung saan ay hindi lamang mga sundalo at mga kabilang sa maote ang namatay, kundi maging ang mga sibilyan. Matangi sa mga karahasan at kaguluhang iyan, batid ng lahat na iba't ibang matitinding sakuna at kalamidad ang nangyayari din sa daigdig. Na ang lahat ng ito ay lalong nagpapahirap sa buhay at pamumuhay ng mga tao ngayon. Ang nagiging palaisipan at katanungan sa isipan ng maraming taga-sanlibutan, bakit sa harap ng mga pangyayaring ito, ipinagpapauna pa rin at pinagtatalagahan pa rin ng mga Iglesia ni Cristo ang gawang paglilingkod sa Diyos? Bakit ang mga hinirang, hindi alintana ang kaguluhan, hindi alintana ang kapanganiban, hindi alintana ang kahirapan, tuloy-tuloy sa mga ginagawang paglilingkod sa Diyos? Ang totoo, hindi lamang sa mga pagsamba, kundi maging sa iba't iba pang larangan tulad ng pagpapanata,
mga group prayer meeting, mga iba't ibang pagtitipon, nakikita ang partisipasyon ng mga hinirang. Bakit ganun? Bakit sa kabila ng kahirapan at iba't ibang suliranin sa buhay, mga nangyayaring kaguluhan sa mundong ito, anuman ang masagupa ng hinirang, ay hindi siya tumitigil sa gawaing paglilingkod sa Diyos. Ganito nakasulat sa awit 18:2 hanggang 3 at 6, ganito pahayag ng Biblia. Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking muog at tagapagligtas ko. Aking Diyos, aking malaking bato na sa kanya'y nanganganlung ako. Aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan. Matibay na kuta ko. Ako'y tumatawag sa Panginoon na marapat purihin at naligtas ako sa aking mga kaaway. Sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon. Sa aking Diyos ay humingi ako ng tulong. At mula sa kanyang templo ay napakinggan niya ang aking tinig. At ang aking daing sa kanya ay nakarating sa kanyang pandinig. Ano ang pananalig at pananampalataya ng mga tunay na lingkod ng Diyos? Kaya kahit ano ang mangyari sa daigdig na ito, kahit ano masagupa nila, ay tuloy-tuloy sa paglilingkod sa Diyos ang mga hinirang. Ang sabi ng Haring si David, na isa sa mga hinirang ng Diyos nung una, ang sabi niya, ang Panginoon ang aking tagapagligtas. Tagapagligtas kong aking Diyos. Aking malaking bato, kanyang nanganganlung ako sa kanya, siya'y aking kalasag, matibay na kuta ko. Sa mga kapatid, ang pananaw at pananalig ng mga tunay na hinirang, ang Diyos ang magliligtas. Kaya ano pa ang nabanggit ng Haring si David? Ang sabi niya, sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa aking Diyos. Humingi ng tulong sa Kanya. At ang aking daing sa Kanya ay nakarating sa Kanyang pandinig. Kaya walang agam-agam ang tunay na hinirang ng Diyos. Ano man ang mangyari, hindi siya mapipigil sa paglilingkod sa Diyos. And bakit natin natitiyak ang pagtugon at pagliligtas ng Diyos sa kanyang mga hinirang? Ganito nakasulat sa Isaias 54:10, ganito ang pahayag. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Yan ang sinasabi ng Panginoon na nagmamahal sa iyo. Bakit natin natitiyak ang pagtugon at pagliligtas ng Diyos sa mga hinirang? Ang sabi, yan ang sinasabi ng Panginoon na nagmamahal sa iyo o sa mga hinirang. Kaya ang pangako ng pagliligtas, hindi kung sinong tao lang ang nagsabi. Ito ay sinabi at pangako ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Bakit may ganong matibay na pangako ang Diyos sa kanyang mga hinirang? Ang sabi ng ating binasa, magugo ang mga bundok, ang mga burol mayayanig, ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Sana napansin po natin mabuti. Napakatindi na ng sitwasyon. Naguho yung mga bundok. Ang mga burol ay nayanig. Subalit, magiging panatag pa rin ang mga hinirang dahil ang pangako ng Diyos na kanyang wagas na pag-ibig hindi maglalaho at yung kapayapaang at pagliligtas na ipinangako ng Diyos mananatili.
Pero itanong po natin sa banal na kasulatan, sino pinangako ang yan ng Diyos? Sino? Lahat ba ng makabasa ng talatang yan? Lahat ba ng umangkin? Hindi po. Ganito nakasulat sa awit 4:3. Dapat mapagkuro ninyo't malaman na mahal ng Panginoon ang kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan. Sino magtatamasa ng pangako ng Diyos? Na wagas na pag-ibig, pagtulong at pagtugon ng Diyos sa mga panalangin? Ang sabi ng ating binasa, mapagkuro ninyo, malaman na mahal ng Panginoon ang kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan. Kaya napakapalad ng mga hinirang ng Diyos. Walang ibang taong pinangakuan ng Diyos ng kanyang pagtulong, pagliligtas at pagsaklolo, ng kanyang pag-iingat at proteksyon, kundi ang mga hinirang lamang, ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Subalit, ano tinatagubilin ng mga apostol sa mga hinirang? Upang sa ganon, ay hindi masayang yung kanilang banal na kahalalan sa ating Panginoon Diyos. Ganito nakasulat sa Pilipos 1:27 hanggang 28. Ano man ang mangyayari, mamuhay kayo ng naaayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa gayon, makarating man ako hindi sa inyong piling, ay mabalitaan kung kayo nananatiling matatag sa isang isipan at sama-samang ipinakikipaglaban ang pananampalataya ng Ebanghelyo. Ano po ang itinatagubilin ng mga apostol sa mga hinirang? Upang wag mawala sa atin ang pag-asa ng kaligtasan at ang pangakong pagtulong ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Ang sabi ng apostol na si Pablo, ano man ang mangyari, mamuhay kayo ng naayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa makatwid upang ang hinirang, ano man ang mangyari, ay tulungan siya ng Diyos, dapat ano man ang mangyari, mamuhay ng naaayon sa mga aral o Ebanghelyo na itinuro ng ating Panginoong Kristo na nakasulat sa banal na kasulatan. Paano kapag may pag-uusig? Paano kapag kami dumarating na hadlang? Yun ba ay masasabi ng may excuse na hindi sumunod sapagkat may mga hadlang at pag-uusig? Ang sabi ng ating binasa, gayunman, kung kayo'y nananatiling matatag sa isang isipan at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya ng Ebanghelyo. Kahit ano mangyari, nananatiling ipinakikipaglaban ang Ebanghelyo o prinsipyong itinuro ng banal na kasulatan. Malulugi ba kapag kaganyang manindigan ang mga hinirang? Pakinggan po ninyo. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng mga bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng mga bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Mga kapatid, kalugian po ba kung tayo ay susunod? Kung tayo magpapahalaga sa ating pagiging hinirang? Hindi po. Kalugihan ba kung susundin ang mga ebanghelyo o ang ebanghelyong itinuro sa mga hinirang? Hindi po. Maaaring sa biglang tingin, akala nung ilan ay kalugihan. Pero, ang sabi nga ni Apostol Pablo, yung lalong mahalaga, yun ang pagkilala kay Kristo, yun ang mananatili sa mga hinirang. Ano ang gantimpala sa mga hinirang kung mananatiling naninindigan sa aral ng Diyos at sa ebanghelyong tinanggap?
Pakinggan po natin. Ngunit ang ating pagkamamamayan ay sa langit, at mula rooy hinihintay nating may pananabik ang tagapagligtas, ang Panginoong Kristo. Ano po ang kapalaran ng nananatili sa Ebanghelyo ni Kristo? Nanatiling hinirang, na sinunod ang lahat ng mga kalooban ng Diyos? Ang sabi ng ating binasa, ang kanilang pagkamamamayan ay sa langit. Yan din ang bagong langit at bagong lupa, o yun ang kaligtasan, nakalaan sa mga hinirang ng Diyos, nakalaan sa ating mga iglesia ni Kristo. Subalit, maaaring sabihin ng sino man, napakaraming suliranin ngayon ang bumabangon sa buhay. Mahalaga pa rin po ba ang pagsunod? Bakit po itinatanong natin ito sa banal na kasulatan? Kung minsan kasi ay nagiging isipan ng ilan, bakit anya ipinagdiriinan yung pagsunod? Bakit anya puro pagsunod, puro pagsunod? Yung bang pagsunod, nakabubuti o nakasasama? Ganito nakasulat sa Jeremias 7:23. Kundi binigay ko pa ang utos na ito, sundin ninyo ko, at ako ang magiging Diyos ninyo, at kayo ang magiging bayan ko. Lumakad kayo ayon sa lahat ng landas na iniutos ko sa inyo, at magiging mabuti ang lahat para sa inyo. Bakit po ipinagdiriinan yung pagsunod? Sino may gusto na ang mga lingkod ng Diyos ay lubusang sumunod? Ang may gusto nun, ang Diyos mismo. Ang hindi dapat sundin ay yung kalooban lang o aral lang ng tao. Yung kuro-kuro, yung palapalagay. Yung mga sariling gusto ng tao na bunsod ng kanyang amor proprio o pride. Bunsod ng iba't ibang maling pananaw at isipan, yun ang hindi dapat sundin. Pero kapag kapatakaran ng Diyos, aral ng Diyos, nakasulat sa banal na kasulatan, itinuro mula pa noon ng panahon ng sugo na dapat sundin ang mga aral ng Diyos, dapat ang inaasahan ng Diyos sa mga hinirang lubusang sumunod. Sino po ang mapapabuti kapag lubusang sumunod sa mga kalooban ng Diyos? Kung napansin nyo, ang sabi ng Diyos, ibinigay ko pa ang utos na ito, sundin ninyo ako magiging Diyos ninyo, kayo magiging bayan ko, lumakad kayo sa lahat ng landas na iniutos ko sa inyo, at magiging mabuti ang lahat para sa inyo. Ang mapapabuti, yung sumusunod sa lahat ng mga kalooban ng ating Panginoon. Yan ang proteksyon ng mga hinirang, lalo na sa panahon ngayon. Naglipa na ang kaguluhan, naglipa na ang napakaraming karahasan. Huwag isipin ng sino man na sapagkat siya ay nasa isang bansa na maunlad, highly industrialized, sabi nga, ligtas na siya sa mga sakuna at iba't ibang kalamidad at iba't ibang maaaring mangyari sa buhay niya. Walang ganon, mga kapatid. Yung nangyari sa London, isang napaka-liwanag na halimbawa nun. Maunlad na bansa yun. Isa sa mga kinikilalang superpower yan, yung Great Britain. Pero nung umatake yung mga terorista, nangamatay din yung mga naapektuhan. Pero kahit nasa gitna ka ng Mindanao o ng isang magulong lugar, halimbawa, nandun ka halimbawa sa Marawi City, na kung saan pinasok ng Maote Group, pero nasa iyo ang pag-iingat ng Diyos, nasa iyo ang pagtulong ng Diyos, bilang hinirang niya, hindi ka maano. Walang anumang kapahamakang mangyayari. Bakit? Sapagkat nandoon ang pag-iingat at pagtulong ng Diyos. Pero sino ang iingatan? Sino
ang tutulungan? Sino ang kakalingain ng Panginoon Diyos? Walang iba, kundi ang mga hinirang na nakalapat na mabuti sa pagsunod. Nakalapat na mabuti sa pagsunod. Ang totoo, maging sa panalangin. Napakaraming pagkakataon ng tinalakay at itinuro. Mga leksyong inihalay pa ng sugo ng Diyos sa mga huling araw ang itinuro sa mga nakaraang pagtitipon. Mga leksyong inihalay pa ng kapatid na Eranio Manalo nung nabubuhay siya. Ang itinuro sa mga pagtitipon, sa mga pananalangin, na kung saan paulit-ulit na sinasabi, tinuturo ang mga aral ng Diyos na kailan magsumunod, kailan magtumupad ng kalooban ng Diyos. Inilapat ang sarili sa Ebanghelyo at sa mga aral na tinuro sa atin, yun ang mapapabuti. Yun ang didinggin sa mga panalangin. O bago tayo magbasa ng huling talata, hindi ba't napakarami rin namang nais idaing at ipinalangin ng mga hinirang ng Diyos. Maaaring ito ay ukol sa kanyang hanap buhay, sa kanyang pangkabuhayang sitwasyon. Maaaring ito ay may kinalaman sa ugnayan nila ng kanyang sambahayan, ugnayan ng mag-asawa, relasyon ng magulang sa mga anak, o ng anak sa mga magulang. Maaaring ito ay may kinalaman sa kanilang inaabot na suliranin, sa kanilang tahanan, ang kawalan ng kapanatagan. Maaaring may kinalaman ito sa karamdaman. Kung hindi man yung hinirang ang may karamdaman, yung mga mahal na sa buhay, na ano pat wala naman silang maitustos upang gugulin sa pagpapagamot. Maaaring ito ay issue o usapin tungkol sa damdamin, sa pagmamahal, sa iba't ibang larangan at sitwasyon na dinadaanan ng mga hinirang. Maraming pwedeng ipakiusap at ipanalangin sa Diyos. Kailanman ang tunay na lingkod ng Diyos nakapaloob sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Makaaasa siya na siya ay tutulungan, iingatan, at didinggin ng ating Panginoon Diyos. Nangako ang Diyos, hindi niya pababayaan ang kanyang mga hinirang. Mahal niya ang kanyang mga lingkod. Mahal niya ang kanyang bayan. Nangako ang Diyos. Lamang ano dapat makita sa mga hinirang, mahalin din niya ang Diyos. Ang Diyos ang mangibabaw na ibigin at mahalin niya sa paraang sundin niya ang lahat ng kalooban ng Diyos. Sundin niya ang mga aral ng Diyos na itinuturo upang sa ganon, kamasahin niya hindi lamang ang pag-iingat at pagdinig ng Diyos sa kanyang mga panalangin, higit sa lahat, kamasahin niya ang kaligtasang pangako ng ating Panginoon Diyos. Kung meron man tayong hinihiling na hindi namin masasabi mamaya sa panalangin, marahil bago po namin basahin ang uling talata, ay manalangin na yung mga hinirang. Ipakiusap na sa Diyos kung ano yung gusto ng ipanalangin. Ang hihilingin lang namin sa pananalangin, huwag nating kalimutang isama itong babanggitin na panalangin para sa ating Panginoong Diyos. Itong hiniling ng mga lingkod ng Diyos nung una. Huwag sana itong makalimutan. Sana ang lahat ng mga lingkod ng Diyos kapag ka nananalangin ay idinadalangin ito. Sana maging bukas ang puso at isipan ng lahat ng mga lingkod ng Diyos na kung meron man siyang hinihiling na iba't ibang bagay na pansarili, pangpamilya, o mga bagay na kailangan niya sa paglalakbay sa daigdig na ito, higit sa lahat, ito ang hilingin niya sa ating Panginoon Diyos. Ganito nakasulat sa unang hari,
8:57 hanggang 58. Sumaati nawang lagi ang Panginoon, ang ating Diyos, gaya ng ginawa niya sa ating mga ninuno. Huwag nawa niya tayong pabayaan o itakwil kailanman. Tulungan nawa niya tayong maging tapat sa Kanya upang mamuhay ayon sa Kanyang kalooban at sundin ang Kanyang mga batas, tuntunin at hatol gaya ng ipinag-uutos niya sa ating mga ninuno. Ano ang hindi dapat mawala sa mga panalangin ng mga hinirang? Hindi dapat mawala sa panalangin ng mga hinirang na tayo ay tulungan ng Diyos na maging tapat sa Kanya. Mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Sundin ang Kanyang mga batas at tuntunin at hatol. Hilingin din sa Diyos na nawa lagi ang Panginoon, ang ating Diyos, sumaatin. Samahan ang Kanyang mga lingkod. Huwag tayong pabayaan o itakwil kailanman, kundi manatili ang pag-iingat, pagtulong at pag-alalay ng Diyos at ihatid tayo hanggang sa ating paglalakbay sa kaligtasang pangako sa bawat isang hinirang ng Diyos. Yan ang ating ginawang pag-aaral. Tumayo kayo at tayo mananalangin. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Napakabuti mo po sa bayan mo sa huling araw na ito. Sa kabila po ng kaguluhan ng mundong ito, sa kabila ng pag-uusig, sa kabila ng naglilipan ng kasamaan at kahirapan, mga kalamidad na dumaan at patuloy na dumadaan sa mundong ito, inililigtas mo ang iyong mga anak. Hindi mo pinababayaan ang iyong mga lingkod. Sa kabila rin naman ng aming mga pagkukulang, napakabuti mo pa rin at napakabait sa iyong mga anak. Kaya naman patuloy kaming nagpupuri sa iyo. Nagpapasalamat sa iyo. Dinadakila ang napakabanal mong pangalan. Kalakip ito ang paghingi namin ng tawad. Ang mga pagkukulang at naging pagkakasala ng iyong mga anak. Pakilinis ang iyong mga lingkod. Huwag mo kaming pababayaan. Tulungan mong lubusan namin maiangkop ang aming sarili sa pagsunod sa iyong mga kalooban. Kahabagan mo ang iyong mga anak, malibasa sa mundong ito. Napakarami pong kaguluhan. Naglipa ng iba't ibang kasamaan. Ang totoo, ang aming mga anak bilang mga magulang, kapag lumalabas sila ng tahanan, o dili kaya katulad sa kalagayan ng iba sa mga hinilang mo, malayo sa piling ng kanilang pamilya, hindi mo maalis ang mga nag-aalala ang iyong mga anak. Kapag naaalala namin ang kalagayan, o maaaring mangyari sa aming sambayan. Salamat, Diyos kami. Salamat, Diyos ang Iglesia ni Cristo na nag-iingat at tumutulog sa iyong mga hiniran.
sa kabila ng mga kahirapan at kalamidad, ikaw ang tanging pag-asa ng iyong mga hinirang. Huwag mo kalimutan ang iyong mga anak. Iligtas mo ang iyong mga hinirang. Huwag mong pabayaan ang iyong bayan. Manatili ang iyong pagliligtas at pag-iingat mo sa iyong mga anak. Sa inaabot na mga pagsubok at suliranin ng iyong mga lingkod, ipaalala mo lagi, Ama, manalangin ang iyong mga anak. Lalo na kapag halos hindi na namin alam kung ano gagawin ng iyong mga hinirang. Lalo na kapag halos wala na kaming maapuhap na tutulog sa amin. Ipaalala mo, Ama. Betos kami pwedeng lapitan. Pwede mo namin tawagan at makikinig sa daig ng kanyang mga likod, sa daig ng iyong mga hinirang, sa daig ng iyong bayan na masasaklolo ang iyong mga anak. Pakibasbasan ang sambahayan ng kapatid na Eraño Manalo. Huwag mo silang pamamayaan. Ingatan mo sila saan man sila naroroon. Ikaw ang patuloy na pumatnubay. Punuin ang kalulugan kapangyarihan. Patuloy kaming alagaan sa lalong karapat-dapat na paglilingkod sa iyo. At ihatid ang iyong mga hinirang hanggang sa pagtatamo ng kaligtasan. Ikaw na rin ang bahala sa kabuuan ng iyong bayan, sa kabuuan ng iyong iglesia. Ingatan mo ang iyong bayan. Kapagan mo ang buong iglesia. Ipagsanggalang mo laban sa mga kumakaaway sa kanya. Ingatan mo ang iyong bayan upang sa ganun magsama-sama ang iyong mga anak sa pagtatapo namin ng kaligtasan sa bayang pangako mo sa iyong mga hinirang. Sumasampalataya ang iyong mga anak. Dirinig mo ang aming panalangin. Ikaw ang patuloy na magsasanggalang sa iyong mga lingkod. Minasmasan mo ang iyong mga hinirang sa huling araw na ito. Hinihiling po namin ang lahat sa ngalan po ni Jesus. Dakila po namin tagapagligtas. Amen.